lalo na po yung mga bagong magfa-farming o bago pong magtatanim po ng gulay. Meron lang po tayo mga ka-farmers po na ipakikita sa inyo isang kakatuwang bagay na kung saan hindi po nag-isip yung nagtanim. Alam niyo mga farmers kung ano po ito. Sana naman ito ang ating ipakikita sa inyo. Huwag po ninyong gagayahin kung kayo po mga farmers ay magtatanim po ng gulay. Hello po mga ka-farmers, kumusta na po kayo at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ay salamat po ng maraming salamat sa ating mga bagong subscriber, pati na rin po sa patuloy na tumututok nito ng aking mga vlog. Salamat po sa inyong lahat at ngayon ay panibagong araw po tayo ng ating pong pagbablog at meron na po tayo isa pang i-share, babahagi po sa inyo na isang kumbaga dagdag kaalaman po sa ating mga kaibigan, lalo na po yung mga bagong magfa-farming o bago po magtatanim po ng gulay. Meron lang po tayo mga ka-farmers po na ipakikita sa inyo isang kakatuwang bagay na kung saan hindi po nag-isip yung nagtanim. Alam niyo mga farmers kung ano po ito. Sana naman ito ang ating ipakikita sa inyo. Huwag po ninyong gagayahin kung kayo po mga farmers ay magtatanim po ng gulay. Ito ang ating tatandaan pagka po tag-araw, kailangan ang ating tanim ay naaabot ng tubig. Ano ba itong isang kakatuwang bagay na ito na farmers na itinanim ng ating ka-farmers na hindi nag-isip kung paano makakasurvive ang kanyang pananim? Ano kayang gulay ito mga farmers? Sige po, pakita ko po sa inyo. Ito mga ka-farmers po yung pananim ng ating kaibigang ka-farmers na kung saan ay hindi po niya inisip na kung ito po mga farmers ay patutubigan, kung sisip-sip ba ng tubig ito. Yan, nasa gitna siya mismo ng ating kalamansi, tapos mataas po itong lupa. Tingnan nyo po, nagpatubig po siya hanggang dito po yung basa. Etong ating sili na tinanim niya, ewan ko po kung makakasipsip ng tubig yan. Ito mga ka-farmers, kung tayo po magtatanim ng gulay, wag po tayo magtatanim dito sa gitna. Kung magtatanim po tayo ng sili, dapat dito sa baba. Kasi pagka ito ay tinubigan, makakasipsip ng tubig yan. Pero kung dito natin ito mga ka-farmers, lalagay po yung sili sa gitna, tama nga hindi nahahadlangan ang ating kalamansi. Kaso nga lang, problema niyan, sumipsip ng tubig. Mabuti sana kung yaan, malalim na po ang ugat noong kanyang sili. Ito tinatawag natin na siling demonyo. Yeah, nasa gitna po itong tanim na ito, kaya marami pong mga dumadaan dito, pinagtatawanan dito kung bakit dito itinanim sa gitna yung kanyang sili. Samantalang ito mga farmers, kababasa lang ito, kapapatubig. Ngayon kung dito niya itatanim ito, ay mano-mano po niya itong tatabu-tabuin para mabuhay. Pero pagka ganyan mga farmers, po ay hindi po makakasurvive yan pagka ngayon tag-araw. Tingnan nyo itong mga farmers, lanta na. Pwede ito mga farmers pagka po tag-ulan. Yan. Doon po sa ating mga kaibigan, kung kayo po ay magtatanim po ng ating gulay na ganito, huwag nyo pong tataasan lang lupa. Yan. Pag magtatanim tayo ng gulay, kailangan mas maganda nga hanggang dito lang. Kahit natubigan po ninyo siya, maaabot po yung inyong pananim. Yan, gaya niyan. Ito, maaabot ito yung pananim nito kung mababa niya itinanim o hindi niya po masyadong tinaasan itong kanyang harang. Dahil hindi po makakasipsip ng tubig yan. Hindi ko alam kung bakit tinanim ito sa gitna. Hindi pa naman po patag-ulan. Ngayon, patindi po ng sikat ng araw. Kaya ko laking trabaho niyan. Laking abala. Pagka siya magtutubig, lagi niyang tinatabo-tabo. Biro mo, papatubig ka na rito, nagtatabo ka pa rito sa iyong pananim. Pwede yan mga farmers po sa tagulan. Halimbawa mga ka-farmers, magtatanim po tayo ng ating gulay. Gusto nyo pong paabutin po ng panagulan, mga buwan po ng Mayo. Sa buwan kasi ng Mayo, malalakas na po pag-uulan dyan. Kahit dyan po ninyo itanim, okay lang. Kasi aabutan na po siya ng tagulan.
Pero ngayon buwan po ng Pebrero, Marso, April, magtatanim po tayo sa gitna. Ay nako, delikado yan. Pahirapan yung ating kaibigan dito sa kanyang pagtatanim. Hindi po siya gaganda dahil hindi po sisipsip ng tubig. Lagi siyang dilig ng dilig. Ito naman itong mga maliliit na ito. Lalanta na yan, no? Iba namatay na yan. Kasi maliliit pa lang, hindi makasipsip ng tubig, tatabo-tabuin yan. Kaya marami nga pong mga farmers na nagtatanong bakit nga ba dito sa gitna itinanim mo. So pwede naman dito, hindi naman nakakasagabal. Kaya pagka tumubig siya, kahit di na niya timba-timbain, kahit di niya tabu-tabuin, meron na po siya ngayon mga ka-farmers na makakahitit na ng tubig yung kanyang tanim. Ewan ko bakit meron po tayo mga ka-farmers na talagang kailangan talaga ng panibagong experience. Ngayon lang po tayo nakakita ng ganyan may tanim po sa gitna na tinatabo-tabo pagka po laki. Ito mga ka-farmers po ang tama. Kaya pagka po bata po ang ating sili, kaya kailangan po yan talagang naaagusan ng tubig. Yung malalim po siya. Hindi naman masyado malalim pero yung talagang naaagusan siya. Kaya sip-sip na sip-sip niya. Eto kaso nga lang ito hindi pa ito natutubigan, pero yan ang maganda. Tatanim tayo ng gulay. Ayan. Yan po ang meron siyang lungkaw. Pinakadaanan po ng tubig niya. Yan ang magandang sili. Kaya lang sobrang sinsin nito. Para doon sa ating kaibigan. Yan, maganda to, yung ganyan. Tingnan nyo kung gaano kataas itong lupa na pinagtaniman po ng sili. Ito pinatubigan po yung ibaba, ayan no. Ang taas naman ng lupa halos sa isang roller Ayan, nasa kaya mataas-taas ito mga farmers, kaya papaano po ito hihitit ng tubig pagka ganyan kataas. Kailangan mo paabutin mo ng tubig na tubig yung kalamansi para abutin ito. Ay mga ka-farmers, hindi po lahat po ng mga nagtatanim po ng ating gulay sanay sa ganitong trabaho. Minsan mayroong mga kaibigan tayo na nagtanim po sa pinakaibabaw ng lupa, samantalang ang tubig nandun naman po sa parteng ibaba. Kaya hindi po makakain po kagad ito, lalo na kung ganyang bagong tanim. Kaya kada tubig ng ating kaibigan sabay tinatabo-tabo. So doble trabaho. Siguro masipag yung tagapag-alaga nitong ng kalamansi, nagtanim ng gulay sa ibabaw, pantok. Ginagawa po kasi ito sa amin pagka po tagulan. Sa tagulan, okay lang mga ka-farmers na kahit na ganyan po kataas po yung tambak sa taron, hindi po siya babahain, hindi po siya masasaktan ng pag-ulan. Kaya lang pagka po ito mga ka-farmers ganitong tag-araw at tag-init, konting pagka pagtutubig tayo hindi na po aabutin itong kalamansi, itong kanyang siling demonyo. Ayun, siling demonyo pa naman. Tingnan ito. Matyaga rin naman itong nagtanim na ito. May dala-dala laging tabo pagka magtutubig. Taga-dilig naman siya. Ayun, yung kalamansi. Dito lang sa kalamansi, kung ito hindi patag, hindi naaabot lahat ng tubig. Kung ito hindi naaabot ng tubig, lalo na ito. Nasa gitna. Nasa pantok pa. Kaya malaki ang nagkiproblema nito sa tanim. Pwede ito mga farmers kung malapit at patagulan, pwedeng taniman po sa gitna. Dapat sana dito sa harap sa gitna, dito sa pisngi tinanim sa baba. Pagka ito mga farmers yan ay nandito sa baba, pagka nagtubig
makakakuha siya ng tubig, makakakain. Kaya lang nasa ibabaw. Sa bagay mga ka-farmers, iba-iba po kasi yung diskarte ang mga ating mga kaibigan. Kanya-kanya po silang diskarte. Iba-iba po kanilang paraan. Siguro mas enjoy siya yung tinatabo-tabo, dinidiligan yung kanyang pula. Hindi po natin alam kung ano yung kanyang dahilan. Basta't siya, kasi pag na gano'n na lagi siguro nalilibang na mayroong tabo pagka nagtutubig. Kaya lang, sa atin naman, kung tayo mga farmers, pinapayo po natin, magtatanim po tayo ng gulay sa pagitan ng ating kalamansi. Huwag po ninyo masyado pong tataasan. Agaya po nun, hindi po pa pakikinabangan at masyado matrabaho. Hindi mabubusog po ang kalamansi ninyo. Ito, kalamansi na ito mga farmers, 2 taon pa lang. Pero yan, namahataw na rin siya sa bulaklak. Yung mais ng ating ka-farmers nako natira po ito ng uod, buti naka-recover pa. Halos sa durog ito. Kaya hindi masusulit. Dahil bulaklak ng kalamansi pagka bata. Kaya kasama natin yung aking 2 anak sumama. Hindi ako nakatakas. At sa tuwing lalakad ako kasama lagi nakabuntot. Tapakan. Nakayari, wala tayong pambayad dyan. Magagalit yung nag-aalaga niya. Yun. Okay. Ayan napakataas noon lupa nasa gitna talaga yung tanim. Kaya lang kailangan dito araw-araw didiligan. Bago pumailalim pa yan, matagal. Gaya niyan. Nasa ibabaw pa lang po yung ugat niyan. Kaya gumawa ng trabaho yung ating kaibigan. Ito naman mga farmers po yung sitaw naman ng ating kasamang ka-farmers. Sama na rin yan ang pati ampalaya. Ayan haba ng sitaw. Ito ang farmers organic. Kahit mga simpleng ganyang gulay pagka pang ulam-ulam mabibigyan tayo ito. Ayan, di mo na magiging problema pansahog. Yung panggulay, ayan na. Ang po-provide nyo na lang yung isasahog. Pwedeng isda, pwedeng manok, o pwedeng yung karne. Kaya simple lang yan. Tapos mayroon pang balag. Nga naman. Tapos mayroon pang pagkukunan ng tubig. Kaya simpleng garden, pwede na. Hindi ka nabibili sa palengke. At least laging fresh pa ang mabibili natin. Kaya shout out doon sa yun yung gardener. Hindi, kasama siya sa may mga pakulo niya. Bukod doon sa halaman, meron silang garden. Si Mrs. naman, ang hilig nito halaman. Kaya pagka naubusan kami ng talbos, mayanan tatalbosan natin para alam ko nakakain daw yun Mayanang piprito ko sa'yo. yung mga halaman ng ating isasahog. Piprituhan kitang mayana. Ayan. Nakakain daw, tsaka daw po yung mga farmers gamot yung mayana. May sasalad din yun. Ito mga farmers po, lettuce to sa itinanim ng ating kasamang ka-farmers. Pwede pala ang lettuce dito sa Nueva Ecija. Ito ang isinasama sa samyupsal. Pwede siya. Kaya lang sabi nga nila, itong lettuce pagka daw naaarawan medyo mapait. Ito hindi pa ito natitikman. Kung mapait nga itong lettuce. Ito yung lettuce Baguio. Pwede pala ito sa amin. Nag-try lang yung ating kaibigan. Ito naman yung kanyang pechay. Ito na niya, napakarami. Pero pagka ito hindi lipat yan, baka siguro yung isang luwang nito matataniman.
Ito naman ang mustasa. Kaya napakaganda mga farmers pag halimbawa meron ka kahit isang maliit lang na loteng ganun na lupa. Basta't mahilig kang magtanim, marami kang may tatanim. Ayan, mabili ka pang maibenta. Ito naman po yung sa call center. Katiwala naman itong taga nagdidilig. Pero hindi siya ang nagtatanim. Kung ba yung nagtanim nito? Hindi ano. Ayan. No. Siya naman dito ang pagka nagdidilig sa umaga. Taga-tikim. Ayun. Yung asawa niya ang nagtanim nito. Ayun. Yun yung nagtanim niyan. Yan. Yung pechay. Ito. Kaya shoutout. Shoutout doon sa gardener. Bukod doon sa kanyang halaman, meron siyang garden din na pechay. Tsaka itong yung bell pepper. Ayan na. Pwede pala itong bell pepper dito. Ayan o. Bunga na. Minsan niya din makapag-try din ako nga nito. Yan. Yan, mga simpleng bahay lang, simpleng garden. Paano po mga ka-farmers? Gabi na naman po tayo pong muli at eto, di po tayo masyado nakapagtrabaho ngayon. Kaya pinakita lang po namin sa inyo po yung pamamaraan kung tayo po magtatanim po ng gulay. Yun po ang ating pakaiwasan. Yung magtanim po tayo dito sa mataas na dako pagka tayo magtutubig, hindi po makakasipsip ng tubig yan. Kailangan mong manumanuhin na yan ay diligan para lumaki, makasurvive. Additional na trabaho po. Pwede kayo magtanim dyan po sa naabot ng tubig sa mga pisngi o tagliran. Yan, okay na okay po yan. Pero wag dito, yan. Pag niya sa gitna ka nagtanim mga farmers, bali ba na lamang pagkatagulan, pwede. Dahil wala ka problema sa tubig. At saka hindi po nababaha. Pero pagka tag-araw diyan kayo magtatanim, ay yari yung halaman mo diyan. Hindi gaganda ng mabuti. Dapat diyan sa tagliran. Kaya advice po natin yan sa ating po mga ka-farmers na mayroong batang kalamansi. Kaya pinakita lang po namin sa inyo mga farmers ang video para meron din po kayong idea na pagka tayo po ay magtatanong kung masyado pa uumpukin, lalo pagka magtutubig, para abot din. Pag tayo nagtubig, abot yung gulay ninyo, makakasipsip din siya ng tubig. O paano mga farmers, gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunang at lagi natatandaan ang karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Pag nagustuhan po ninyo ang video na ito, please subscribe, like at share sa ating mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Kita-kita lang po tayo. God bless all. Bye-bye.